first hallelujah to the last amen. Sana sa buhay natin, magpatuloy tayo na nagsasabi ng amen. Amen. Pag nag-amen tayo, we are agreed with the Lord. Kaya sa buhay natin, just keep on saying amen and praise the Lord. So, sa oras na ito, tayo na po ay dadako sa pinakamalagang bahagi. Ito po ang pag-ahayag ng salita ng Diyos. At tawagin po natin ang ating po tagapagsalita, si Preacher Emerson. Amen. Amen, Christian. Amen. Kayo po ba yan dyan pa? Say amen. Amen. Amen sa magandang hapon po sa bawat isa. Maraming salamat po sa pagkakataon po muli na tayo po makakapagayag po ng salita po ng Panginoon. At ngayon po, di na po tayo magtatagal. Buksan po natin ang ating po mga Bibles sa Book of 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Ipabayan dyan na. Okay? Sabay-sabay na po natin basahin. 1 Corinthians chapter 3, verse number 9, begin. For we are laborers together with God. Ye are God's husbandry. Ye are God's building. Yumuko po tayo manalangin. Let's pray. Manaming Diyos, dakila sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras pong ito. Tuloy, Panginoon, sa pagkakataon po muli na kami po'y makakapakinig ng iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, bigyan niyo po kami ng kaunawaan, bigyan niyo po kami ng karunungan. Sana, Panginoon, maunawaan po namin, malagay po namin sa puso't kaisipan ang salita po ninyo na ay pumapakinggan, Panginoon, sa oras po ito. At huwag niyo rin po ngayon na gumawa ang aming kaway, Panginoon, na maging harang. Hindi po namin matanggap yung pagpapala sa oras po ito, Panginoon. Patuloy, kayo pong pumilos sa buhay po ng bawat isa. Pangunahan niyo rin po ako, Panginoon, sa pagayag po na yung mensahe sa oras po ito. Ilagay niyo po sa aking bibig, Panginoon, yung mga salita po ninyo na nais parating sa buhay po ng bawat isa. Itago niyo po, Panginoon, sa inyong krus ng Kalbaryo. Nawa kayo po makita sa inyong pong pagpapatuloy. Kayo po, Panginoon, ang may tataas sa inyong pong mga buhay. Ito lang po aming dalangin sa dakilang pangalan po ng ngayon po, Panginoong Jesus. Amen. Amen. Amen po. Hindi na po tayo magtatagal. Bilisan na po natin. So, dito po sa atin pong nabasa, sabi po dito sa 1 Corinthians chapter 3, verse number 9. Sabi po dito, for we are laborers together with God. You are God's husbandry. Ye are God's building. Ang sabi po ng Panginoon dito na tayo po bilang Kristiyano, bilang naglilingkod sa oras po ito sa ating pong Panginoon, tayo po'y kapwa manggagawa para sa Panginoon. Diba? Tayo po'y sama-sama na gumagawa, kumikilos sa gawain po ng Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, ye are God's husbandry. Diba? Tayo po yung ano po ng ating pong Panginoon, kumbaga tayo po yung bukid. Tayo po yung tinataniman po ng ating pong Panginoon. Nasabi ng Panginoon, ini-expect ng Panginoon na merong tutubo po sa atin. Diba? Ini-expect po ng Panginoon na tayo po'y mamumunga, tayo po'y mamumulaklak, tayo po'y mamumukadgad, sabi po ng ating pong Panginoon. Diba? Sabi nga po dun sa choir po kanina, there's something is expecting. Diba? Sa atin po, sabi po ng ating pong Panginoon. Meron pong ini-expect po yung ating pong Panginoon para po sa atin. Mula po sa atin. Yun po yung gusto ng Panginoon na maging active po tayo. Sabi po ng ating pong Panginoon, dito po sa ating pong point number 1, sabi po niya. Diba? Sa ating pong point number 1 po natin yun. So ating pong title, sabi po dito, bilang manggagawa po ng ating pong Panginoon. Bilang gusali, bilang bukid po ng ating pong Panginoon, bilang tinataniman po ng ating pong Panginoon. Sabi ng Panginoon, inaasahan po tayo ng Panginoon na kailangan tayo po magkaroon po tayo ng commitment po sa Kanya. Diba? Ang tanong ng Panginoon, ano yung magiging commitment mo sa Kanya? Diba? Kaya title po natin, My Commitment to God. Diba? Yung pangako po natin sa Panginoon, yung commitment po natin sa Kanya. Bilang workers po ng church po na ito, bilang workers po ng ating pong Panginoon, bilang manggagawa po sa simbahan po ito, sabi ng Panginoon, ano kaya yung maipapangako mo sa atin? Diba? Ikaw, sabi ng Panginoon, pinili kitang gamitin. Diba? Pinili kita na maglingkod sa akin, sabi ng Panginoon, kaya kailangan mo magkaroon ng commitment sa akin. Diba? Bilang naglilingkod, bilang nananatili sa gawain ng Panginoon, diba? Kailangan po natin sabihin, kailangan po natin maging, sa ating po point number 1, sabi ko nga po kanina, be active for God. Diba? Bilang naglilingkod sa Panginoon, bilang manggagawa po ng ating po Panginoon, diba tayo po dapat yung maging unang active sa gawain po ng Panginoon. Diba? Commitment po natin sa Panginoon yan. Kasi hindi po tayo makakapag-commit sa church anniversary po natin, hindi po tayo makakapag-commit sa mga gawain po din sa simbahan po natin kung ikaw hindi ka active sa gawain ng Panginoon. Di po ba? Bakit po? Paano mo malalaman yung mga gawain po dito kung ikaw hindi ka active? Diba? Kaya sabi ng Panginoon, kailangan mo muna maging active.
Di ba? Maging active po tayo sa paglilingkod po natin sa Panginoon. Sabi nga po, kung nakikita po natin yung mga kapwa po natin Kristiyano na hindi na po sila active, di ba? Hayaan mo sila, basta ikaw maging active ka. Di ba? Bakit po? Huwag po tayong papapiyakto sa kanila. Kasi bakit po? Pag nagpapiyakto po tayo sa kanila, baka isa na po tayo nakasama nila. Di ba? Kung baga, tayo po yung magiging peste sa bukidin. Di ba bakit po? Kasi yung mga dating Kristiyano po, mga dating naglilingkod sa Panginoon, di ba kapag meron na po silang nasasabi sa gawain ng Panginoon, bakit po? Kasi wala na po sila. Wala na po yung kaisipan po nila sa gawain po ng Panginoon. Di ba yung nais lang po nila, nais po nila gawin, nais po nila sabihin sa gawain ng Panginoon, huwag ka dyan. Di ba? Ang galing na ako dyan. Di ba? Pero kung ikaw, nananatili ka, nagiging active ka sa gawain ng Panginoon, nagiging active ka sa pakikinig ng salita ng Diyos, hindi ka maaapektuhan. Bakit? Mas meron kang alam kaysa sa kanila. Bakit po? Kasi nagpapatuloy po tayo. Di ba? Yun po yung kagandahan na nagiging active po tayo sa gawain po ng Panginoon. Di ba? Yun po yung kagandahan na nagiging aktibo po tayo sa harapan, sa paglilingkod po natin, sa pakikinig po natin sa salita po ng Panginoon, nagiging matatag po tayo. Hindi po tayo nagiging hindi po tayo madaling madala, hindi po tayo madaling madaya. Bakit po? Di ba? Kaya nga yung pagiging active, yan po yung tutulong po sa atin paano po tayo titibay. Di ba? Hindi ka mahihila. Bakit po kasi? Bakit po? Kasi merong nanghihila din sa'yo sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Kasi yung ikaw active ka, yung mga kapwa mo active sa gawain ng Panginoon, hinihila ka nila. Diba? Kahit merong humihila sa'yo, merong gusto umalis ka sa gawain ng Panginoon, merong pumipigil sa'yo, sabi ng Panginoon, kung ikaw active ka, hindi ka makakalis. Diba? Hindi ka makakawala sa gawain ng Panginoon. Bakit po? Diba? Active ka nga eh. Diba? Kahit anong sabihin nila, anong persecution na ibigay sa atin bilang naglilingkod sa Panginoon, kahit pagbawalan po tayo, kung ikaw tunay na active ka sa gawain ng Panginoon, gagawa ka ng paraan. Diba? Magbibigay ka ng, gagawa ka ng daan, gagawa ka ng solusyon para dyan. Diba? Sa lahat ng problema, mayroong solusyon. Diba? Kung ikaw talaga pinatutunayan mo sa atin po Panginoon na aktibo ka sa gawain niya. Diba? Kaya tayo po bilang naglilingkod, diba? Sa lahat ng gawain po ng Panginoon, kailangan maging active ka. Diba? Kailangan maging aktibo po tayo sa gawain ng Panginoon. Sabi nga po, diba? Ano magagawa ng kakayanan mo, ano magagawa ng katalinuhan mo, ano magagawa ng meron kang talento. Sabi nga po, kung hindi ka aktibo sa gawain ng Panginoon, walang kwenta yan. Diba? Saan mo gagamitin yung talento mo? Saan mo gagamitin yung kakayahan mo, yung katalinuhan mo? Sa mundo? Diba? Sabi nga po ng Panginoon, yung mundo, hindi ka re-reward niyan. Diba? Hindi ka pagpapalain ng mundo. Sabi ng ating Panginoon, meron kang talento, meron kang husay, meron kang talino, meron kang kakayahan, gumawa. Sabi ng Panginoon, maging aktibo ka at gamitin mo yan sa gawain ng Panginoon. Diba? Kaya tayo po, kailangan lalo po tayo maging active, wag po tayo papatay-patay sa gawain po ng Panginoon. Diba? Kailangan maging masigasig po tayo. Diba? Kailangan lagi po tayong handa, tulad po ngayon, diba? Yung sinusulit po natin yung bakasyon po ngayon. Diba? Sinusulit po natin yung bakasyon. Ano po? Nagiging active po tayo sa gawain po ng Panginoon. Diba? Naglalako po tayo araw-araw. Diba? Yung ano po natin, nagpapa-order lang po tayo. Diba? Pero tayo po, nag-iinit po tayo. Diba? Pero tayo po, nagiging active po tayo sa gawain po ng Panginoon. Kahit araw-araw po tayo maglako, okay lang. Bakit po? Gawain ng Panginoon yan. Diba? Kaya tayo po, wag po tayong magsawa, wag po tayong mapagod. Diba? Kasi yung ginagawa po natin para sa Panginoon. Diba? Kaya magpatuloy lang po tayo, marami pa pong ipagkakatiwala po yung Panginoon sa atin. Diba? Hindi mo makikita yan, ikaw, hindi ka na active. Diba? Makikita mo lang yung pagpapala ng Panginoon, yung mga ministry yung bibigay ng Panginoon sa iyo kung ikaw nananatili ka. Diba? Kaya tayo po, ilagay po natin sa ating kaisipan, sa lahat ng oras, kailangan maging active po ako. Diba? Sa lahat ng gawain ng ating Panginoon, ano man yan, anumang oras yan, anong araw yan, kailangan nandun ako. Diba? Bakit po? Gawain po ng Panginoon, itatak po natin sa ating kaisipan, wala nang importanteng bagay, kundi yung gawain po ng Panginoon. Diba? Kaya tayo po, yan po yung kailangan na i-commit po natin sa ating pong Panginoon. Ipangako po natin sa Panginoon yan. Diba? Kaya tayo po, bago po tayo mangako po na ibibigay po natin yung lahat, ibibigay po natin, magbibigay po tayo sa gawain ng Panginoon. Una mong ipangako sa Panginoon na maging active ka muna. Diba? Kung hindi ka active, matitisod ka lang. Diba? Kasi bakit po? Diba kapag marami po tayong binibigay po dito, marami po tayong ginagawa sa gawain po ng Panginoon, kung di ka active, halis ka. Bakit? Hindi mo nauunawaan ng lubusan kung gaano po kahalaga yung pagbibigay natin sa Panginoon.
Di ba? Kaya tayo po, mapalad po tayo dahil naunawaan po natin yung pagbibigay yung salita po ng ating pong Panginoon. Di ba? Kaya tayo po, kailangan manatili po tayo active, dumating man po yung araw, tumanda po tayo, kailangan nandito pa rin po tayo. Di ba? Inaasahan po tayo ng ating pong Panginoon, merong in-expect yung ating pong Panginoon sa atin na tayo po, lalagaw pa po tayo, lalagaw pa po yung gawain po ng ating pong Panginoon sa pamamagitan po natin. Di ba? Tayo po yung gagamitin po ng ating pong Panginoon. Di ba? Hindi po makikita yung gawain ng Panginoon someday kung ikaw wala na ngayon. Di ba? Kaya lagay po sa inyo, lagay po natin sa ating pong kaisipan, kailangan muna akong maging active. Di ba? Kailangan muna akong maging kagamit-gamit. Kailangan mo akong maging active sa lahat ng oras para sa ating pong Panginoon. Di ba? Kaya tayo po, yan po yung unang i-commit po natin sa Panginoon bago po tayo mag-commit ng iba. Di ba? Sabi nga po, hindi ka makakapag-commit ng bibigay o gagawin sa Panginoon kung ikaw hindi ka naging active. Kaya unang i-commit po natin, maging active po tayo para po sa ating po Panginoon. Ano pa po? Nasabi po dito sa ating po point number 2, my commitment to God, be attentive to God. Di ba? Maging matulungin po tayo sa gawain po ng Panginoon. Di ba? Maging matulungin po tayo sa pangangarap po na salita po ng ating po Panginoon. Walang ibang tutulong po sa atin kundi tayo po. Bakit po? Sabi nga po, for we are laborers together with God. Di ba tayo po kapwa manggagawa, tayo po sama-sama gumagawa sa gawain po ng ating po Panginoon. Wala magtutulungan po dito, kundi po tayo lang. Di ba? Kaya tayo po, inaasahan po tayo ng Panginoon na magtulong-tulong po tayo. Di ba? Sabi nga po ng Panginoon, sabi nga po ng ating po pastor, lumalago na po yung gawain po natin. Di ba? Lumalago na po yung simbahan po natin. So kailangan po natin magtulong-tulong. Kasi po bakit? Di ba kapag lumalago yung gawain, dumadami po yung responsibilidad po natin. Di ba? Dumadami po yung kailangan po natin gawin. Hindi po makakayanan lang po ni pastor yan. Hindi po makakayanan po ni ma'am. Di ba? Makakayanan po nila, kaso nga sabi nga po, matagal. Di ba? So kailangan po natin magtulong-tulong. Sabi nga po, mag-unite po tayo. Di ba? Magkaroon po tayo ng unity, sabi nga po ni Brother Andre. Di ba? Sa gawain po ng Panginoon, sa mission po ng ating po Panginoon, kailangan magtulungan po tayo. Kailangan po natin ng unity sa gawain po ng ating po Panginoon. Di po ba? Para mas mapaganda, para mas lumago pa po yung gawain ng Panginoon, yung sangkap po dyan, magtulungan po tayo. Di ba? Yun po yung kailangan po natin gawin, magtulungan po tayo, hindi po yung magkontrahan. Di ba? Hindi po tayo tinawag ng Panginoon para mag-away-away po dito. Hindi ko tinawag na maglingkod ng ating po Panginoon para kumontra sa desisyon na namumuna po sa atin. Di ba? Tinawag po tayo dito para sumunod. Tinawag po tayo dito para magtrabaho. Tinawag po tayo dito para maglingkod sa ating pong Panginoon. Di po ba? Kaya tayo po, ang lagay po natin sa ating kaisipan, kaya tayo nilagay po ng ating pong Panginoon, tayo po yung tutulong sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya tayo po, magkaroon po tayo ng pangako sa Panginoon, tutulungan ko ang simbahan na po. Di ba? Tutulungan ko yung ating pong Panginoon. Saan? Sa anong bagay? Di ba? Sa anong pamamaraan? Di ba? Tayo po, kung isipan lang po natin, wala po tayong may tutulong sa Panginoon. Bakit? Wala po tayo. Di ba? Pero sa biyaya po ng ating po Panginoon, bibigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Di ba? Bibigyan ka niyang kakayahan. Bibigyan ka ng karunungan po ng ating po Panginoon na sabi niya, ikaw, binigyan kita ng kakayahan, gamitin mo yan sa gawain niya. Di ba? Bakit po? Di ba? Dito ka nagsimula. Dito ka pinagpala po ng ating po Panginoon, kaya inaasahan ng Panginoon, dito mo rin gagamitin yan. Di ba? Kaya ano man pong nakamtan po natin pagpapala sa gawain ng Panginoon. Di ba? Huwag kang aalis. Huwag mong ilalagay sa mundo. Bakit po? Masasayang lang yan. Di ba? Hindi na magbubunga yan. Di ba? Sabi nga po, tataniman po tayo ng ating po Panginoon. Gusto niya, tutubo yan. Di ba? Tinatanimin na po tayo ng pagpapala po ng ating po Panginoon. Ng blessing, gusto ng Panginoon. Yung blessing na yun, lumalago. Di ba? Yung blessing na yun, yung karunungan na tinanim po ng ating po Panginoon sa ating, gusto niya nananatili. Di ba? Hindi nasisira, hindi na pepeste. Di ba bakit po sa panahon po natin? Di ba marami na pong pesa sa paglilingkod po natin? Di ba? Marami po pumipigil po sa atin, maraming umaadlang, pero yung ating pong Panginoon, yung ating magsasaka, yung ating tagapangalaga po sa atin, malakas, makapangyarihan. Kaya ngayon hanggang ngayon nananatili po tayo. Bakit po? Hindi po tayo naapektuhan ng ibang bagay. Hindi po tayo naapektuhan ng mga peste sa paglilingkod po natin. Bakit po? Protektado po tayo ng ating pong Panginoon. Di ba? Basta tayo po, magugat lang po tayo sa Panginoon, kailangan sabihin po natin sa atin po, Panginoon, anong tinanim ng Panginoon sa atin, kailangan po palaguin. Di ba? Ano man pinigay ng ating Panginoon sa atin, kailangan po, di ba, pangalagaan.
Di ba? Kaya tayo po, binigay ng ating po Panginoon, yung ministry po natin, yung paglilingkod po natin sa Panginoon, ibinigay po ng ating po Panginoon yung kanyang gawain para po sa atin. Di ba? Tayo po yung pinili ng Panginoon ng mga laga po dito, kaya inasa ng Panginoon na tayo po magtutulong-tulungan po tayo. Di ba? Tayo po pinili ng Panginoon na manggagawa sa kanyang pong gawain. Di ba? Wala pong ibang aasahan yung Panginoon kundi tayo po member po ng church natin. Di ba? Kaya tayo po, anumang oras tayo tawagan, meron humihingi ng tulong po sa atin, papatulong o kailangan ka dito, Brad, baka pwede ka. Di ba? Pwede naman po natin gawan ng paraan yan kahit meron tayong ginagawa. Di ba? Sabi nga po, kung gusto, maraming paraan. Di ba? Kahit meron kang ginagawa sa bahay mo, di ba? Pag oras na kailangan ko po sa gawain ng Panginoon, gumawa ka ng paraan. Di ba? Kaya tayo po bilang naglilingkod, kailangan maging matalino rin po tayo. Di ba? Hindi po tayo basta-basta sumasagot na hindi po ako pwede. Di ba? Sa gawain ng Panginoon, hindi po pwede yung laging hindi po pwede. Di ba? Bakit po? Gawain po ng Panginoon ito, sabi nga po nung last week, kahit anong oras pwede kang tawagin ng Panginoon. Di ba? Nangangailangan ng tulong yung Panginoon, ikaw yung inaasahan niya natutulong. Ikaw yung inaasahan na tutulong sa kanyang gawain. Di ba? Kaya ilagay mo sa inyong kaisipan, ilagay po natin sa ating puso, yung commitment natin sa Panginoon, maging attentive po tayo sa Kanya. Diba? Maging matulungin po tayo sa Kanyang gawain. Ano pa po? Sa ating point number 3, di na po tayo magtatagal. Sabi niya, my commitment to God, be effective with God. Diba? Maging mabisa po tayo. Diba? Maging magamit-gamit po tayo sa gawain po ng ating po Panginoon. Di ba? Gusto ng ating po Panginoon, tayo po nagagamit po tayo. Ayaw po ng Panginoon na tayo upo-upo lang. Diba? Ayaw ng Panginoon tayo iga-iga lang. Ayaw po ng ating po Panginoon na tayo po cellphone lang. Diba? Gusto ng ating po Panginoon, kumilos ka. Gusto ng ating po Panginoon, maging effective ka sa kanyang gawain. Diba? Kaya tayo po bilang naglilingkod sa Panginoon, diba? Kailangan po tayo magpalakas. Diba? Kailangan po tayo maging equipped. Diba? Kasi sabi ng ating po Panginoon, sa anumang oras, pwede kang gamitin. Diba? Sa anumang oras, pwede merong ipagawa yung Panginoon sa iyo. Diba? Kailangan maging effective ka doon. Kailangan maging mabisa po tayo doon. Diba? Asahan po tayo ng Panginoon na magiging maayos ang ating pong gagawin para sa Kanya. Diba? Kaya tayo po, ilagay po natin sa ating pong mga sarili na tayo po bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi lang po tayo basta gumagawa ng gumagawa. Diba? Hindi lang po tayo basta-basta nagtatrabaho lang ng tatrabaho. Diba? Gawin po natin yung pagtatrabaho po natin, yung ginagawa po natin ng mabisa. Baka tayo po gumagawa po tayo ng gumagawa po dito, hindi naman po pala nagagamit. Diba? Hindi naman po pala nakakaganda sa gawain po ng Panginoon. Di ba? Kaya tayo po, gawin po natin, gumawa po tayo para po sa ating po Panginoon na merong yung ginagawa po natin, yung ginagawa po natin mahalaga. Yung ginagawa po natin mabisa sa gawain po ng ating po Panginoon. Di po ba? Ano ba po yung mga ginagawa po natin na makakabuti sa gawain ng Panginoon? Di ba? Makakatulong sa gawain po ng ating po Panginoon. Yung mga ginagawa po natin ngayon. Di ba? Pag-Bible study po natin. Di ba? Nagiging mabisa po yung Bible study po natin. Di ba? Kanina po, meron po tayo 5 bisita. Di ba? Meron po tayong naba-Bible study, meron po nakikinig na salita ng Diyos. Di ba? Nagpapatunay na tayo po nagiging mabisa po tayo sa gawain ng Panginoon. Di ba? Kaya po tayo, huwag po tayong hihinto. Di ba? Tayo po yung inaasahan ng Panginoon na ipagpapatuloy po natin yung kanyang gawain. Di ba? Ayaw ng Panginoon na tayo mawala. Gusto ng Panginoon, merong madagdag. Diba? Tayo po yung gagamitin po ng ating po Panginoon. Makikita po natin ngayon, at sabi nga po, ilan lang po tayo. Diba? Basta wag po natin isipin na hanggang abang buhay, ganito na lang kami. Diba? Abang buhay, ganito na lang yung bilang po namin. Hindi po, basta magsipag ka lang, basta maging mabisa ka lang, maging effective ka lang sa gawain po ng Panginoon, someday dadalhin po tayo. Di mo ba? Basta ilagay po natin sa ating po ang puso, ito yung pangako po sa Panginoon, magiging effective ako sa Kanya. Di ba? Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ministry po natin, kailangan maging effective po tayo sa ating pong Panginoon. Sa ating pong last point, di na po tayo magtatagal, tapusin na po natin ito. Ang sabi po dito, my commitment to God, be appreciative to God. Amen. Di ba? Maging mapagpasalamat po tayo sa ating pong Panginoon. Di ba? Maging thankful po tayo sa lahat ng bagay na binibigay po ng ating pong Panginoon sa atin. Bakit po? Sabi po, dahil ikaw pinili ka ng Panginoon, sabi nga po, di ba, sa youth camp, di ba, kung tayo po, magiging mapagpasalamat po tayo sa Panginoon. Kung tayo po, bukusan po natin yung puso't kaisipan po natin,
Di ba kung tayo po nakikita po talaga natin yung Panginoon, naunawaan po natin yung Panginoon, di ba sabi nga po, kung kilala po natin yung Panginoon, yung lahat ng bagay na kakailanganin po natin nasa sa atin na. Bakit po? Di ba sabi nga po, bilang magsasaka, ipoprovide ng magsasaka yung lahat ng kailangan ng kanyang taniman. Di ba? Ganoon din po tayo, dahil tayo po yung taniman, tayo po yung building po ng ating po Panginoon. Ipoprovide po ng Panginoon yung mga pangangailangan po natin. Di ba? Ibibigay po ng Panginoon kung ano yung kailangan po natin dito, anong kulang po natin, ibibigay po ng ating po Panginoon yan. At sabi ng ating po Panginoon, kailangan sa lahat ng bibigay ng Panginoon sa atin, maging mapagpasalamat ka. Di ba? Di ba? Maging thankful po tayo, ano man pong ibigay po ng ating po Panginoon yan. Di ba? Ano man pong ibigay po ng ating po Panginoon sa atin. Maraming bagay man yan, maliit na bagay man yan, basta isipin mo pagpapalan ng Panginoon yan. Di po ba? Kaya tayo po maging mapagpasalamat po tayo, meron kang problema, magpasalamat ka. Di ba? Meron kang nararanasan na hindi maganda sa buhay mo, magpasalamat ka sa Panginoon. Bakit po? Di ba? Sabi ng Panginoon, meron kang napagdadaanan, meron kang problema, maging mapagpasalamat ka. Bakit? Yung Panginoon, tutulungan po tayo. Di ba? Kaya tayo po, sabi nga po, merong good blessing tsaka bad blessing. Di ba? Sabi nga po, napakinggan ko lang po kahapon yan. Nung nagkukwari po kami, meron pong blessing na good blessing tsaka bad blessing. Di ba? Yung problema po natin, bad blessing po yan. Di ba? Pero still blessing pa rin yan. Bakit po? Kasi sabi nga po ng ating po Panginoon, bilang Kristiyano, kailangan po tayong palakasin ng Panginoon. Paano po tayo palalakasin ng Panginoon kung di po tayo bibigyan ng mga pagsubok? Di ba? Lahat ng pagsubok na nararanasan po natin, blessing po mula po sa ating po Panginoon yan. Di ba? Na pinapakita ng ating po Panginoon na kailangan po natin maging matatag. Kailangan po natin magpatuloy. Kailangan po natin manatili sa kanya pong gawain. Di ba? Kaya sa lahat po ng bagay na ibibigay ng Panginoon sa atin, ipapagawa po ng ating Panginoon sa atin, iutos po ng ating po Panginoon sa atin, sabi niya, maging appreciative po tayo sa kanya. Di ba? Maging mapagpasalamat po tayo. Di ba? Sabi nga po, ikaw, hindi ka na marunong magpasalamat, paano ba uulitin yan? Di ba? Kaya tayo po bilang workers po ng ating po Panginoon, di po ba? Kailangan magkaroon po tayo ng commitment po sa ating po Panginoon. Magkaroon po tayo ng pangako. Di ba? Sabi nga po sa point number 1 po natin, be active for God. Point number 2, be attentive to God. Point number 3, be effective with God. Point number 4, be appreciative to God. Diba? Kaya tayo po, bilang mananampalataya sa ating pong Panginoon, kailangan po tayo po yung mga apat na commitment pong ito, kailangan ipangako po natin sa Panginoon niya. Diba? Tayo po yung inaasahan po ng Panginoon bilang sama-samang gumagawa, sama-samang nagtatrabaho po para po sa Kanya. Nais ng Panginoon maging active ka. Nais ng Panginoon maging matulungin ka. Nais ng Panginoon maging mabisa ka. Nais ng Panginoon anumang pong ministry yung ibigay po ng Panginoon sa atin, kahit nahihirapan po tayo, magpasalamat ka. Diba? Kaya tayo po patuloy, ilagay po natin sa ating kaisipan, kailangan po natin mangako sa Panginoon. Kailangan po natin magkaroon po ng commitment sa Kanya. Di po ba? Tayo po, ipangako po ng ating po Panginoon, ipangako po natin sa ating po Panginoon, inaasahan ng Panginoon na gagawin po natin yan. Di ba? Kaya sabi nga po, huwag lang po tayo basta mangako. Di ba? Kundi gawin rin po natin kung ano may mga commitment po natin sa ating pong Panginoon. Kaya sa oras po ito, tayong lahat ay tumayo at manalangin po tayo sa ating pong Panginoon. Amen. Lumuko po tayo. Lumuko po tayo. Sabihin po natin sa ating pong Panginoon. Ilapit po natin sa ating pong Panginoon ang kailangan po. Tayo po bilang mananampalataya, maging active po tayo. Kung tayo po ngayon, napipil po natin na hindi po tayo active, gawin na po natin, simulan na po natin ngayon. Start na po natin ngayon na maging active po tayo, maging kagamit-gamit po tayo, maging matulungin po tayo sa ating gawain po ng ating po Panginoon. Kaya tayo po, inaasahan ng Panginoon mga pinangako po natin. Kailangan po natin gawin po ito kasi po umaasa po yung Panginoon na ibibigay po natin yung best po natin, ibibigay po natin yung makakaya po natin para po sa Kanya. Kaya tayo po, bilang naglilingkod sa Panginoon, kailangan po natin magpatuloy, kailangan po natin manatili sa Kanya pong gawain, dahil po tayo po inaasahan ng Panginoon dito po sa Kanya pong gawain sa lugar po ng San Manuel. Kaya sa oras po ito, tayo po ay yumukot manalay. Let's pray. Panamin Diyos, nagila sa lahat. Maraming salamat Panginoon sa oras po ito. Patuloy Panginoon sa pagkakataon na kayo po nakapakinig po ng iyong mga salita. Patuloy na naging amon po sa amin ito, naging pagpapala po sa amin po mga buhay. Patuloy Panginoon na sana kayo pong kumilos po sa amin. Malagay po namin
namin sa aming mga puso at kaisipan na kailangan po namin magkaroon po ng pangako, kailangan po namin na ibigay po yung best po namin para po sa inyo. Kailangan po namin ibigay yung mga kakailangan ng Panginoon dito po sa inyo pong gawain bilang inyo pong lingkod, bilang inyo pong servant, Panginoon. Kayo po ay naririto, andang tumulong, andang gumawa para po sa inyo, Panginoon. Patuloy, tulungan niyo po kami. Bagamat, Panginoon, wala po kaming kakayahan, wala po kaming karunungan, Panginoon, pero kami po ay nagtitiwala po sa inyo pong kapangyarihan, Panginoon, na matutulungan niyo po kami. Patuloy, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa na naglilingkod po sa inyo. Pagpalain niyo po yung buhay po namin. Pagpalain niyo po yung buhay po ng bawat isa na nananatili sa inyo pong gawain, Panginoon. Ganito rin po, Panginoon, yung mga member pa po iba, Panginoon, na hindi po nakakapag-attend sa mga ganitong gawain, Panginoon. Nawabukasan niyo po yung kanilang pong puso at kaisipan na maisip po nila na kung gaano po kahalaga, Panginoon, yung gawain po na ito para po sa inyo. Patuloy, Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa oras po ito, Panginoon, na pagpapala, Panginoon, mensahe na magagamit po namin sa buong isang linggo po namin na gawain, Panginoon, na-charge na naman po kami, Panginoon, ng inyong po mga salita na patuloy magpapalakas po sa amin. Nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami, Panginoon, sa gawa po namin kaaway. Proteksyonan niyo po kami at huwag niyo po ngayon na kumilos po sa aming po mga buhay. Patuloy, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, ating po nilalapit yung ngayon pong pagbibigayan, Panginoon. Nawa, ibalik niyo po na masaganang pagpapala sa buhay po ng bawat isa. Sino man po magkakaloob sa inyo pong gawain, Panginoon. Ganoon rin po yung wala pong maibigay. Kayo po mag-bless po sa kanila sa ganun po. Matuto po sila magbigay, makapagbigay po sila sa inyo pong gawain. Maraming salamat, Panginoon. Muli, patawarin niyo po kami sa pagkakasala at pagkukulang. Ito lang po ang aming lingad dalangin sa dakilang pangalan po ng aming Panginoong Hesus na aming Diyos sa pagligtas. Amen.